Dahil marami ng big men itong Rain or Shine Elasto Painters, ang tinitignan nila ngayon ay kumuha ng mga wingmen mula sa iba't ibang koponan. At ang isa doon sa nakikita natin na pwede nilang subukan ay itong si Calvin Abueva. Alam natin yung estilo ng laro ni Calvin Abueva ay pang high energy at yung sa hustle at depensa niya at rebounding, bagay na bagay dito kay Coach Yeng Giao. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede itong si Calvin Abueva dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang tanong, sino naman kaya ang pwedeng kapalit nito si Abueva? Well, syempre alam natin na ito si Abueva, hindi na bata yan. So syempre ang malamang kunin ng Magnolia dyan ay isa ring veterano. Well, hindi natin masasabi, baka naman ang hilingin nila ay itong si Andre Caraco mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin maraming mga magagaling na players itong Rain or Shine na pwedeng makuha nitong Magnolia Chicken Templados. Depende na kasi yan kung paano nila i-re-evaluate itong si Calvin Abueva. Dahil syempre itong Rain or Shine naman, hindi yan papalugi. Pero kung titignan natin, kung ikaw naman ang Magnolia, marami kang makukuha dito sa lineup nitong si Coach Yeng Giao na pwede mong magamit. Of course, nandyan itong guard na si Adrian Nocum, si Gian Mamuyak, o kaya itong si Anton Asistio. Baka naman ang gusto ng Magnolia, itong si Sean Ildefonso, o di kaya, sa tingin ko ito si Kit Dato, medyo malabo nilang makuha yan kung ang kapalit ay itong si Calvin Abueva. Kung ito si Sherwin Concepcion, pwede rin. O kaya naman itong si Leonard Santillan. Itong si Nick Timosis, pwede rin. Sa tingin ko, ito si Bob Belga, medyo matanda na yan para sa Magnolia. Pero ibig sabihin, maraming mga players na pwedeng i-offer ang Rain or Shine para dito kay Calvin Abueva. Kaya sa tingin ko, magkakasundo ka agad itong Magnolia at itong Rain or Shine kung sakaling i-offer ng hot shots itong si Abueva dito sa koponan ni Coach Yeng Giao. Ang San Miguel pala ay patuloy dito sa pagpursige kay Jason Perkins na sa ngayon ay merong kontrata dito sa Phoenix Fuel Masters. Pero hindi na nagpadalawang isip ang San Miguel na subukan kunin pa rin ito. Dahil sa tingin ng SMB ay kayang-kaya nila na i-offer yung salary na gusto nitong si Jason Perkins. Ang magiging tanong na lamang dyan kasi ang problema ito si Perkins dahil under contract, hindi naman yan basta-basta pwedeng lumipat dito sa San Miguel. Alam natin yan. So tignan natin kung sakali na matutuloy ito na itong San Miguel Beer ngayon ay makuha kung sakasakali. Pero ang tanong dito ay kung kinakailangan ba ng SMB na gumawa ng paraan para makuha ang nasabing player. Dahil sa tingin ng iba, baka hindi pumayag itong Phoenix Fuel Masters sa mga ganyan trade. Pero depende kasi yan kung sino yung offer na kapalit ng SMB. Sa ngayon daw, tinitignan ng San Miguel na i-offer itong si Jeron Teng para dito kay Jason Perkins plus isasama nila itong si Simon Enciso. Kaya tignan natin kung sakasakali na pumayag itong Phoenix Fuel Masters sa ganyang klaseng trade. As it is, alam natin mataas ang value ni Perkins dahil siyempre siya ang face of the franchise ng Phoenix. Pero ang magiging problema ng Phoenix, paano kung mag-request ng trade itong si Jason Perkins mismo at ayaw na niya dito sa Fuel Masters. Diyan sila magkakaroon ng issue. So abangan natin kung sakaling matuloy nga ang ganitong klaseng trade at kung sakasakali pumayag ang Phoenix sa ganyang offer. Kasi kung sakali na si Perkins mismo mag-request ng trade, malalagay sa alanganin itong Phoenix Fuel Masters ngayon. Kaya tignan natin kung sakaling magawan nga ito ng paraan ng San Miguel. Kung makuha nila si Perkins, hindi na nila siguro kailangan pang kunin nito si Troy Rosario at ang kunin na lamang nila ito si William Navarro para dalawa na yung magiging power forward ng San Miguel. At pag ganyan nangyari, magiging talagang isang powerhouse team itong koponan ni Coach George Gallant.